Good morning po. So sagutin ko lang po yung tanong ng isang nag-PM sa akin, no? At sabi po, ang tanong po niya, Sir, naglalakad pa po ba kayo ng title transfer? Magkano po kaya ang magagastos? Well, anyway, dati po ginagawa ko yan as part-time, pero sa ngayon naging abala po ako sa aking current job, so wala po tayong oras. Pero sasagutin ko po yung tanong nyo kung magkano po ang magagastos sa paglilipat ng titulo. So mabilis ang ano lang, i-shortcut na natin. Let's say regular lang, malinis po yung titulo ng property na nililipat nyo kasi magkakaiba po yung expenses dito. Iba po yung mga gastos kung ito ay agricultural, commercial, residential, or depende sa presyo as per DOAS. Sabihin na natin na malinis yung titulo kasi may mga titulong madumi. Ano yung mga titulong madumi? May mga encumbrances, may mga annotations. So, syempre may additional costing ka doon. Lilinisin mo pa yung mga annotations or yung mga mali ang spelling ni seller, yung nakapangalan doon sa titulo, sobra yung letra, yung mga tipong ganon, dadaan pa sa jurisprudence kung saan-saan pa makakarating, which is syempre gagastos ka ng additional gastos doon. So, dito tayo sa normal process. So, magkano magagastos sa paglilipat ng titulo? Unang-una, kapag hawak nyo na po yung mga DOAS, yung mga dokumento na pinagbentahan, yung Deed of Absolute Sale, Acknowledgement Receipt, yung mga IDs, especially po yung Tax Identification Number ng seller, napaka-importante po yun sa usaping buwis. Tatakbo po kayo ngayon, dadalhin nyo po ito sa BIR at babayaran nyo naman po yung mga karapatang buwis gaya ng CGT, which is 6%. Ano yung CGT? Yun yung Capital Gains Tax at 1.5% naman sa DST, which is the Documentary Stamp Tax. So pag nabayaran nyo na po yun, at nakuha nyo na po yung e-car o yung Certificate Authorizing Registration, pupunta naman po kayo ngayon sa LGU, sa Treasury Office, para i-secure naman po yung tax certificate. Paano kayo makakuha ng tax clearance certificate? Babayaran nyo po yung transfer tax. Magkano naman po yung transfer tax? Nagva-vary po yun sa area. Halimbawa po sa Batangas City or sa Quezon o sa Rizal, sa Cavite, sa Ilocos Region, sa Davao, ay depende po, mayroong 5.5% to 0.75%, depende po sa area at based po yon sa zonal value o dun sa pinagbentahan sa selling price ng property. So let's say sa BIR may binayaran kayong 7.5% at ang value ng lupa ay 600,000 pesos. So average pagkano yon? Paki-compute na lang po sa inyong calculator, mga 40,000 more or less. So let's say 40,000 sa CGT at DST. Kung ito ay binentang lupa, hindi ito ipinamana, kasi pag pinamana, estate tax, pag dinonate, donor's tax, so magkakaiba po yung computation, yung mga normal lang na bentahan. So 7.5% let's say sa 600,000 na bentahan, more or less 40,000 pesos ang babayaran mo sa BIR. Transfer tax, sabi i-compute natin sa average naman, mga 5,000 to 8,000 pesos sa transfer tax. Depende po kasi sa area. Then pag tapos na po kayo sa transfer tax, pupunta na po kayo ngayon sa RD, sa Registry of Deeds, para naman i-rehistro na yung titulo under the new buyer's name o under na sa pangalan nyo. Magkano babayaran doon? Usually 0.25%. So, mga 3,000 to 4,000. So, more or less, magbayad ka ng sabihin mo na 50,000 pesos ang magastos mo sa pagtatransfer mo ng titulo. Malinis na titulo na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. So, depende po kasi kung magkano ang halaga ng property. And kung hindi po ito agricultural, kasi may mga add-ons pa, halimbawa agricultural na 2,000 square meter, kailan nyo pong mag-secure ng DAR clearance? Saan po? Sa Department of Agrarian o sa DAR. Nire-require po nila yung DAR clearance. Pero let's say, maliit lang na sukat ng lupa, 100,000 square meter, hindi na po kinakailangan ng DAR. At kung ito naman ay residential lot, not agricultural lot, direct na po nating may parehistro ito sa RD. So, ayun na po. Hopefully, nasagot ko yung tanong ni ma'am. And mabilis ang sagot lang po yun. And sa mga susunod na content ko na video ko naman, itatry kong sagutin lahat yung mga na-receive kong PM. Kasi every weekend or every weekdays after my duty lang ako nagkakaroon ng time para sagutin lahat. But I will try my best po para masagot lahat ito. So, sa mga hindi pa nakafollow sa akin, kasi ito yung bagong page ko. Nawala kasi yung dating page ko dahil naglagay ako ng background music. Kaya sayang yung mga followers ko ngayon, back to zero ako. So mag-follow lang po para sa mga susunod nating update. At yung mga tanong ng iba, gaya ng gustong patituluhan, yung portion of lot na nabili, o yung nabili dun sa na rights lang, yung mga ganun, sasagutin ko po lahat dito. At yung iba pong viewers, kung may tanong kayo tungkol sa lupa, papel ng lupa, tax deck, titulo,
Kahit anong concern po regarding sa real estate na ano nyo, itanong nyo lang po sa akin at susubukan ko po itong sagutin. Ang mga sagot ko po ay based sa aking actual na experience sa aking pagtatrabaho bilang business development supervisor sa isang kilalang real estate developer, and matagal na rin po ako nagpa-practice ng real estate. So hindi ko po ipagdadamot ang aking mga natutunan ito, i-share ko po sa inyo. So yan lang po, and nice weekend po sa ating lahat.